For sure, kapag sinabing usapang best valued or sulit sa presyo ng mga phones sa 2025, laging papasok sa isip ninyo ang Poco X7 Pro at iba pang mga phones gaya ng Infinix GT30 Pro, Tecnopova 7 Ultra at kung ano-ano pa. Pero actually, merong phone na para sa akin, isa sa pinakasulit and balanced phone na pwede nating bilhin noong 2025 mapa hanggang sa ngayong 2026. At yan lang naman ang legendary Samsung A56 5G. Actually, napakasulit nito ngayon. Yung presyo niya before nasa 22,000 plus, 20 plus thousand pesos. Mga nandiyan naglalaro, kung hindi ako nagkamali, yung una niyang release is 25,000, mga ganun. Pasensya na, medyo maliwanag. Pero yan, ito yung pinaka-presyo niya. Actually, mabibili na lang natin siya sa 15,000 plus pesos ngayong 2026. By the way, possible nyo lang nga palang mabili yan using the link dyan sa ibaba para magamit niyo yung ating mga vouchers out there. Pwede nyo yung i-click dyan sa description down below. Pero bago nyo gawin yun, tara, samahan nyo akong i-unbox at pag-usapan itong A56 dahil isa to sa mga phone na gusto ko dahil kung isa kang balance user at ayaw mo ng isang budget level and hindi naman kaya ng budget mo yung flagship level segment, ito na yung para sa'yo. Isang mid-range level phone na may specs ng flagship phone na sakto lang yung overall price and also performance. Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan natin. And kung bago pa lang kayo dito sa channel, ito nga pala ang para ko is First Look Tech na kung saan dito namin ina-upload yung mga first impression and unboxing videos namin. No script, no fancy edit, just pure unboxing and first hand experience. Kaya kung interesado kayo sa mga ganitong video, follow this channel para alam niyo rin kung ano yung niluluto namin at makikita nyo at mapapanood nyo sa main channel. Anyway, simulan na tayo. So ito yung tsura ng box niya, napaka-simple. Alam nyo na kung anong ibig sabihin nito. Pag open natin ng box, makikita agad natin yung phone. Pero mamaya na muna tayo dyan. Dahil dito sa box, makikita natin yung isa pang box. Yan, open natin. Yan, sa loob ng box na to, makikita natin yung ating SIM ejector. And then sa loob netong tiny box na to, diba? Box na may box pa. Makikita natin dito yung nag-iisa natin na charging cable which is USB Type-C to USB Type-C. And makikita rin natin dito yung ating mga paperworks and that's pretty much it. Alam ko namang hindi nyo babasahin yan. After nyan, sumunod naman is yung phone natin itself. So paano siya tanggalin? Ganun lang kasimple. And that's it. Wala tayong charging adapter kasi alam na ninyo, sabi ng iPhone, sabi ni Samsung at iba pa ng mga brand to save earth. Sino-sugarcoat lang nila guys to save money for sure. Kasi binibenta lang din ulit nila yung power adapter para sa mga phone sila. Bilhin nyo na lang daw. And for me, I recommend Ugreen Gun Fast Chargers. Yan yung mga try and tested na chargers for me. So ito na yung mismong phone natin. So you can see. Tanggalin na natin tong cover. Wow, satisfying. And yung color nga pala ng ating Samsung A56 dito is yung color pink. Kung hindi ako nagkakamali, itong colorway na lang na to at color black yung natitira. So ilalagay na lang ako dyan ng dalawang store na pwede nyo pagbilan. Yun dun sa store na 15,000 plus yung presyo, ito na lang color pink yung available. And then maglalagay na lang din ako ng Japan ng isang store na pwede nyo pagbilhan nito na merong different variant of colors. Nga pala, speaking of variant, yung variant nga pala nito is 12256. So yes mga kapare ko, 12256 na po siya, hindi 128. So dito pa lang napaka-solid na deal na yan kung ako yung tatanungin. So na-open at na-setup ko na rin to mga kapare ko. Yan, as you can see. So unang-una ko napansin dito sa display niya, hindi siya agaya ng ibang mga phone na almost symmetrical yung bezel. Like sobrang ninipis. Dito, yan, medyo makapal pa rin pero ang kagandahan dyan, hindi naman siya annoying. And yeah, pang mid-range siya, pang mid-range. Hindi siya ganun kanipis kagaya na itong nasa Poco F8 Ultra natin na talaga manipis yung bezel. Sa kanya medyo halata ng konti. But ganun pa man, goods pa rin naman yan in overall dahil meron tong 120Hz 6.9 inch AMOLED screen display. And actually, ang pinaka nakakatuwa dito, kahit na malaking phone siya, medyo malapad. Gaya na nga lang nitong Poco F8 Ultra, yan, medyo halos the same sila ng screen, hindi siya ganun kabigatan. And kung titingnan natin yung size nilang dalawa, as you can see, manipis talaga tong phone na to, which is kung titingnan talaga natin sa grams or parang sa bigat nila, ramdam ko agad yung bigat ng Poco F7 at dito hindi ko masyadong naramdaman yung bigat niya. And nakagandahan dito, naka-flagship build na rin. Meron na tong glass back and glass front na protected ng Corning Gorilla Glass Victus Plus and meron din tayo ditong aluminum alloy frame. Kaya in overall, flagship na flagship and premium na premium yung kanya
kanyang build at the end of the day. Ito yung gusto ko sa mga Samsung phone, di nila tinitipid doon sa mga importanteng part. However, nandito pa rin talaga yung issue nung medyo matalas sa kanto ng Samsung A56. Yan. Actually, hindi lang sa Samsung A56 to lumabas. Marami akong mga nakita ng mga feedbacks din sa S24. Talagang medyo may kanto, medyo matalas yung kanto na niya dito. Kung ako yung tatanungin ninyo. Kasi nung una ko siyang hinawakan, as in, nung kaka-unbox ko pa lang nung phone na to, ramdam ko agad yung part na medyo matalas dito sa palm ko. Kasi marami na akong mga phone na nahawakan and actually, lagi kong pinapriority yung comfortness kapag gamit-gamit ko yung mga phones. Kaya ramdam na ramdam ko agad kapag merong naiba. Like halimbawa, kagaya nito, kahit na completely flat back siya, smooth yung edges niya. Kaya kapag hinawakan ko, ramdam ko agad na komportable siya sa kanya. Pero dito, kinakailangan natin gumamit talaga ng case. Matalas talaga itong segment na to ng phone. Kahit pag nilipat ko sa kabilang kamay, ramdam na ramdam ko talaga. Para sa akin, nitpick ko, ewan ko na lang kung magiging con sa inyo yan. But hindi ko pa kasi nagagamit yung device. So, titingnan natin kung magiging annoying ba siya sa akin kapag ginamit ko na siya as my daily driver phone. Aalamin natin yan, don't worry sa full review. Then, pagdating naman sa chipset na ginamit dito is ginamitan na to ng Exynos 1580. Yes, medyo meron drawback talaga pagdating sa performance. Gaya nga ng sabi ko, balance phone lang ito. Pero goods pa rin naman yung capability nito pagdating sa mga light, moderate game and kaya pa rin naman mag-handle for sure ng mga heavy games in low settings or mid settings. Titingnan pa rin natin sa full review para makita natin yung pinaka-overall capability niya. Dahil meron tong 2.9 GHz and maganda rin naman yung GPU na ginamit. So, malalaman natin yan. Kasi at the end of the day, optimization is the key. And speaking of optimization, yung software na ginamit dito is currently One UI 8.0. So, yung pinaka-updated is One UI 8.5. For sure, pwede na siyang i-update, no? Kapag nakuha tayo ng update, update agad natin para sa One UI 8.5. And yeah, for me, magandang experience ko sa One UI is yan sa mga solid na UI na nagustuhan ko, lalo na nung na-review ko yung S24 Ultra. Gustong gusto ko yung One UI kung ako yung tatanungin ninyo. But syempre, my one and only favorite pa rin talaga is the Nothing OS and also yung Origin OS kasi magagaan sila. And for me, magaan din naman to. Look at that snappiness kapag nagba-browse tayo. Kung mapapansin niyo ang snappy niya pag-open ng quick access settings, as you can see. In overall, solid na navigation, solid na experience in terms of software. Actually, meron na rin ako mga nagamit na Samsung phone before and yeah, nai-inlove talaga ako sa One UI at the end of the day. Pero ang 15,000 pesos question is, sulit ba talaga tong phone na to para sa kanyang presyo? Actually, ako na yung unang magsabi bago ko pagawin yung full review. Yes, mga kapare ko, kasi kung ang presyo nito before is 25 to 26,000 pesos or yung pinakamababa niyang inabot noon is 22,000 and nag-sale na lang sa 15K ngayon, definitely oo yung sagot. Eh nakagandahan dito, pinapaubos na lang kasi to kaya best to buy talaga siya ngayon dahil for sure bababa at bababa pa yung presyo niya. Kaya antayin ninyo yung full review natin dito kung ano yung magiging overall experience ko sa kanya. I-share ko lahat sa Pare Ko Steven Tips. Kaya kung interesado kayo doon, subscribe na rin kayo sa main channel and also, kung gusto niyo na itong bilhin, ilalagay ko po yung link dyan sa description down below for more information. Kita-kits tayo sa full review.